So, my dear Virgos, mid-December reading ninyo, ano yung mga possibilities, mga mensahe na dapat yung marinig. Thank you so much for dropping by, Virgo. Bago ka man dito matagal na, patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Kung bago ka, don't forget to subscribe or follow. Kung makaka-relate ka, magugustuhan mo yung reading, don't forget to share, pa-leave ng like or heart or comment. At kung gusto mo ng private reading ko, dumiretso ka sa one and only official Purple Teen Facebook page. Meta verified, may blue check. Kayo po mismo ang mag-PM sa akin doon. Kung balak nyo mag-book, mag-inquire. Kung sa YT ka nanonood, palagi ko nilalagay, nakasulat sa description yung link papunta doon sa aking page. Tap nyo na, mapupunta kayo doon. Ingat kayo doon sa mga fake na gumagaya sa page ko, ha? Gagawin nila, i-add friend kayo at sila yung mauunang mag-message sa inyo. Pag kami ganun, hindi po ako yun. Palatandaan na yun yung mga fake yung nakakausap ninyo. Hindi po ako nag-add friend. Hindi po ako nauunang mag-chat. Ha? Limited slots lang po yung i-accommodate ko na private reading since ito ay Christmas break. Kaya ako sa inyo, mabol na kayo bago mag-20 or as early as now. So Virgo, sa bottom of your deck, you have 5 of Swords, which is the area ng unexpected, no? For your overall energies, you have the 5 of Wands reversed, 6 of Cups, Hangman reversed, Page of Coins reversed, Hierophant of Right, 10 of Swords reversed, 9 of Swords reversed, at saka si Queen of Cups. Yung mga signs na meron dito, very specific, si Pisces. Yes, strong water signs, pero si Pisces yung significant. Pwede rin namang may Taurus dito with the Hierophant. Or pwede rin namang may other earth signs, pero ang dominant is si Taurus. Pwede rin namang may mga air, Gemini, Libra, Aqua. Very minimal lang yung fire. Sa area ng unexpected, you have the 5 of Swords. Si 5 of Swords kasi is either victory or defeat eh. So, titignan pa natin kung ano yung magiging interpretations ng ibang cards. Sometimes, this is a card of walking away. Parang pag-iwas, pagtalikod, avoiding conflict, avoiding away, no? Walking away from trouble, walking away from arguments, pwede rin namang mga ganun. Yes. Ang na-reveal ko rito is this is you walking away from any conflict, argument, away. Mas pipiliin mo na lang yung peace over pakikipag-away. Hindi na importante kung ikaw ba yung mananalo, matatalo dito sa situation na to, sa argumento na to. Mas pipiliin mo na lang mag-walk away kaysa makipagtalo pa, magkaroon pa ng trouble or conflict. That's a wise decision, Virgo. Kasi hindi naman laging importanteng nananalo tayo sa mga argumento eh. So, yun lang. Nasisense ko rito na ikaw yung mas wise na mag-walk away sa ganitong klaseng situations, no? So, instead na piliin mo yung mga ganyan, low vibe, trouble, conflict, mas pipiliin mo na lang na hindi patulan, iwasan mo lang. O, ikaw na lang mismo aalis. Ikaw na lang mag-walk away dito. Okay? Kasi parang hindi worth it eh. Alam ko matatalino Virgo eh. No? Hindi worth it ito. Lalo na ng mga earth sign practical like you, Virgo. No? So, yun na nakikita ko. Para sa'yo, this is a waste of energy. This is a waste of time na paggugulan mo pa ng energy, attention mo yung mga ganyan. Mas maraming importanteng bagay na kailangan mong unahin para patulan mo pa yung mga ganyang situation or tao. Oh, with the six of cups, excuse me. Sorry, I need to take the message, baka kasi importante.
Six of Cups. Sorry, ang ingay. Naitulak ko yung footstool ko. May parang may nagre-reminisce dito, nag-i-imagine. Yun yung nafe-feel ko dito sa Six of Cups. Is this you, Virgo Dreamy? Parang parang kang nag-i-imagine ng kung ano-anong magagandang feelings, bagay. Pwedeng sa love, pero pwede rin namang hindi. Hindi naman laging associated sa love ito. Parang kang nagre-reminisce, nagpo-fantasize, nag-i-imagine. Para positive naman yung nafe-feel ko rito. Pwede may mga naalala kang happy memories naman, Virgo, yun yung nafe-feel ko. Doesn't have to be related sa love life mo. Pwedeng ibang bagay like childhood memories, no? Nostalgic eh. Six of Cups is pagiging nostalgic. Pero more on nafe-feel ko is parang very light-hearted, inspired, dreamy. Yun yung nafe-feel ko eh. Parang more nagdi-daydream. Nagdi-daydream, nag-i-imagine, tas parang napapangiti-ngiti ka kasi may mga naaalala kang masasayang memories or kilig memories, hindi ko alam. Parang ganun. Or maybe you're talagang daydreaming of a person. Pwede rin naman. Tignan natin love life mo mamaya. Pero pwede rin namang not about the person yan. Pwede naman nagde-daydream ka na nasa Europe ka, nag-Euro tour ka, di ba? Pwede naman ganun. Pwede naman ibang bagay. Hanged woman, hanged man, reversed. Ang nafe-feel ko dito, Virgo, hindi ka willing mag-aksaya ng time mo. Parang yun na-feel ko kaninang energy dito. Hindi ka interesado mag-aksaya ng time, ng energy, ng emotion mo, kung ano man tong pinatutungkulan nitong tatlong barahan na to. Yung toxic kanina, ano mo yun? So, wala kang balak makipagkumpetensya, makipagmagalingan, kung sinong tama, mali. Sa'yo na yan, bahala ka dyan. Mas pipiliin mong mag-walk out. Ayaw mo mag-aksaya ng time eh. Ayaw mo nang mas stuck sa ganyang klase ng situation. Kaya mag-walk out ka na lang. So, nafe-feel ko dito, Leo tuloy. Why? Bakit ko nababanggit yung Leo? Virgo na tayo eh. Ewan ko baka merong something about Leo, tandaan mo na lang yun. Meron ditong something na ipapaubaya mo na lang. Ang lakas ng nasisense ko na ganun. Willing kang magparaya, willing ka na ibalato mo na lang yan, sige sa'yo na lang yan, I'm okay. Ganun yung napipil ko sa'yo. Parang ikaw na lang yung mag-give way, ikaw na lang yung magsa-sidestep, ikaw na lang yung, sige sa'yo na lang, sacrifice ko na to, okay lang ako, sa'yo na yan. Parang ganun eh. Parang ibabalato mo na lang eh. Or maybe itong hangman na to, pwedeng ang indication nito sa'yo is pwedeng matatapos na yung period mo ng waiting. Kumbaga parang kung nailagay, parang nakahang ka, nakatenga, yun. Parang matatapos na yung period na yun. Page of Coins. Ang dami mong gustong aralin but not enough time. Or maybe there's too much on your plate, Virgo. Maybe. Parang feel ko rito is uhaw na uhaw ka dito sa bagay na to, knowledge. Basta meron ditong something na uhaw ka sa knowledge. Pero parang masyado namang, sabi ko nga, too much on your plate para ma-digest mo lahat itong mga bagay na ito. One at a time, siguro, hinay-hinay lang, pwedeng ganun.
too many things na ano, parang masyadong maraming ganap. Parang masyadong maraming ganap. Yun yung napipil ko. Maybe there's a tendency na baka ang dami-dami mong sisimulan, ang dami mong gustong gawin, pero hindi mo rin naman kasi magagawa lahat yan eh. Baka ba overcommit mo yung sarili mo eh. Alam mo yun, sabi ko nga, too much on your plate. Kumbaga, ang dami mong nilagay dun sa plato mo, tas hindi mo naman nakain lahat. Parang ganun. So, ano lang, pansyahin mo lang siguro. Wala naman sigurong masama dun sa gusto mong ma-achieve, pero wag mong pagsabay-sabayin agad-agad lahat-lahat. Tansyahin mo lang. Yun lang yun. Kasi pwedeng hindi mo, sabi ko nga, hindi mo ma-digest yan, ma-impacho ka, or hindi mo maubos, hindi mo matapos, alam mo yun. Something na ganun. May overload kasi ako nasisense eh. And baka masyado ka na-excite or basta. Yun lang naman yung masasabi ko ron. So, pagdating naman sa iyong love life, you have the Hierophant, 10 of Swords reverse, 9 of Swords, Queen of Cups. Oh, seryoso tong energies na napipick up ko rito. So, itong sa love life, pwedeng energy mo to, yung binabanggit ng baraha or energy ng person na kakonect mo. May gustong bumalik, Virgo, whether ikaw tong gustong bumalik o yung person. Kaya pala lumilitaw din to. At this time, seryoso na. This time, this person means business, whether ikaw yung magbabalik o siya. This time, seryoso na, kasalan na. As in, seryoso na. Seryosong commitment na talaga to. Meron na, ato na eh. I-offer niya. May proposal tong person na to. Tsaka nakikita ko na legit ang feelings. Malalim. Tingin ko malalim na yung malalim ang feelings mo, malalim ang feelings itong person na to sa'yo. Tapos na yung period ng stress mo, ayan, kung whether ito ba ay new person na darating sa buhay mo or an ex, a past na pwedeng bumalik sa'yo. It could be a new person pero pwede rin hindi bagong person. Kung dati, puro wrinkles ang napala mo, puro stress, well ngayon, ito na yung beauty rest mo pagdating sa love life, Virgo. Hindi na wrinkles ang regalo sa'yo nitong person na to. Whether bago tong person na to or hindi. Pero may energy ng parang nagbabalik eh. So, yun nga, na-feel ko nga, seryoso na to. Sino man yan. So, kung dati, hindi ka pinahalagaan ng ex mo, past mo, kung sino man tong next na magiging person mo, whether new person, bagong person yan. Special ka ngayon dito. At ito ay seryoso to the point na kasalan ang usapan. So, doon tayo sa no contact situation. No contact situation tayo. Anong mga iniisip, nararamdaman, or pwedeng gustong sabihin sa'yo nitong person mo, no contact situation. I want to tell you how I feel daw. Gustong magsabi. Mga gustong sabihin sa'yo yan. I can't stop thinking about you. Oh. Palagi kang laman ng kanyang isip. Palagi kanyang naaalala. I left you before you could leave me. Naduwag to. Inunahan ka na, Virgo. Kumbaga sa duelo, wala pang number 3. Nagpaputok. Inunahan ka na, bang, bang. Sakto kakanood ko lang ng Kill Bill nung mga nakaraan. Inunahan ka na niya eh. Basta yun yung sinasabi niya eh. Kung ano man yan, pag-iwan, whatever. Inunahan ka niya bago mo pa magawa sa kanya.
I will wait for a sign from you. Eh naman pala, mukhang waiting pa rin itong person na to. Hintay lang niya siguro magpadala ka ng signal. Ano pa ibang paparating sa'yo? Diamond. Ganda. Diamond, meron kang gift na marireceive or anything na special, precious, na darating sa'yo. Matatanggap mo, regalo man niya or kung ano man. Merong bagong journey, may new cycle, may new experience, or pwedeng may pagbago kang pagdadaanan na naman daw, whether physical or mental man itong pagdadaanan mo na ito. Grapes. So, it's time na na lumabas-labas ka, Virgo. Especially kung single ka. Kahit naman hindi ito about paghahanap ng love life. Basta it's time to enjoy, have fun, go out with friends, family, or meet or date, no? Ladder, ito ay sign ng pag-akyat, leveling up, climbing towards success daw, Virgo. So yan yung mga messages for you. Godspeed. Kita-kits sa next reading, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.